Good day, Cavitizens, and welcome to another episode of Cavi TV, your public information program diving deep into the realm of flood preparedness. I am JV Mazo, and we are thrilled to have this opportunity to dive deeper into the CIA FRIM project, a critical initiative aimed at enhancing infrastructure resilience and flood risk management in the key areas here in the province of Cavite. To provide us with a comprehensive understanding of this project, we are privileged to have with us the project manager from the Department of Public Works and Highways. He will walk us through the current project's goals, current progress, and the significant impact it aims to achieve in mitigating flood risk and improving public safety. Good morning. I'm Aurelio C. Mendoza of DPWH Flood Control Management Cluster, Project Manager 3, and I was assigned as the Project Manager of Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project, or CIA PRIM. Well, as Project Manager of this project, also my function is to, of course, to oversee the ongoing construction works, to see the project to be completed on time, to oversee the project as to specification and its quality, oversee the day-to-day activities of the project. Amin pong challenges from the start ng project is, of course, nandiyan po yung right-of-way acquisition. As to flood control, gagawa po kami ng mga major channels na kailangan po i-acquire yung lote, and pagkikipag-coordinate po sa mga naapektuhang lot owners or property owners. Alam naman po nating lahat, nagkaroon po na tayo ng delay ang project dahil po sa ating nakaraang pandemic. Nagkaroon po ng konting delay sa project, kaya nagkaroon po kami ng mga time extension. Aside po sa mga incurring bad weather condition, yung mga ating mga typhoons yearly, and cause of monsoon rains, yung mga habagat po ay nakapekto po sa continuing smooth implementation po ng project. Ang una po namin prioridad ay yung pong aming mga tatamaang mga affected na legal owners at mga ISF po, o ito yung mga informal settlers na pinag-isipan po namin ang relocation nila. Kaya nagkaroon po kami ng package for resettlement area upang malilipatan o ma-relocate po itong mga affected families ng proyekto. Nagkaroon po kami ng mga summary alignments, yung po sinasabing improve ng flow of water, yung hydraulic capacity, kaya nagkaroon po kami ng mas naragdagan na mga area na apektado para po ang hydraulic as to technical aspect, ang hydrological capacity po or flow ng ilog ay tama po at going to state sa Manila Bay. Ito pong aming proyekto ay may original pong timeline at contract duration po until 2028. But yan po, tulad na nga po na aking sinabi, naapektuhan po nito ng mga bad weather condition. Magkakaroon po kami ng time extension siguro after 2030. By 2030, it will be completed. Ang proyekto pong ito ay hindi maisa sa kutuparan kung hindi po sa pagtulungan ng JICA, ang fundings po, ang DPWH, ang implementor, at ang aming pong pa-coordination sa mga LGUs po, sa mga local government units, sa mga mayor po at mga pinuno ng mga siyudad at bayang apektado po ng proyekto. Ito pong mga nakaraang taon, mga 2 taon na po, nagkaroon po kami ng mga partial accomplishment. Nabigyan po kami ni Governor Remulla ng appreciation po dahil po yung nakaraang flooding po ng Carina ay hindi na po masyadong may report po sa kanila, hindi na masyadong nag-flooding ang Noveleta at low-lying areas katulad ng mga nakaraang mga taon. I would like to congratulate the results of our project in the recent typhoon. Ano ba typhoon natin? Carina. The results of the flood mitigation project in Imus and General Trias
resulted in a dramatic decrease of floodwaters in the municipalities of Imus, or General Trias, and Noveleta. So congratulations to all of us for a very successful project. Optimistic po kami na nung pong partial accomplishment po, nagkaroon na ng pagbabago. Inaasahan po namin na pagka nakumpleto ang ating pong proyekto, ang low-lying areas po ng Cavite ay hindi man magkaroon ng zero flooding, ay maiibsan at marireduce po ang pagbaha sa mga commercial at mga area ng bayan ng Cavite. Ang main objective po, ang scope of work of Cavite Industrial Area is to mitigate flooding po for the low-lying areas ng Cavite. Specifically po, ang mga proyekto po ng aming, ang civil works pong gagawin namin ay ang pag-widening and deepening of Ilang-Ilang and Rio Grande River. Kasama na po rito ang paglalagay ng mga revetments, ang paggagawa po ng San Juan Cut-off Channel or the 2.6 kilometers man-made channel within 110 meters width na diretso na pong tutuloy sa Manila Bay, and pagpapagawa po ng mga access road or dike. Ang dike po natin ay navigable for light vehicles, kaya magkakaroon po ng mga road network sa area po ng mga nasabing bayan ng Cavite. Nabanggit ko po ang CIA PRIM. Ang proyekto po ay at least nahati po ito sa dalawang component. Ang isa po ay ang civil works. Nandito nga po yung mga aming pagawain. At ang pangalawa po ay non-structural measures na nangunguna po sa mga bayan na apektado ng baha, na sila ay turuan or sila ay magkaroon ng kaalaman sa during that time na may baha or paano paglikas pagka may mga bahang pangyayari. Nagkakaroon po kami ng mga consultation meeting. Nakikipag-coordinate po kami sa mayor at mga punong bayan at hanggang sa mga kapitang barangay para po sa higipag-koordinasyon sa mga naapektuhan ng proyekto. Masabi ko po sa taga Cavite na tayo po ang nanguna sa paggawa ng ganitong proyekto. Masabi ko po ang proyekto ay sa first of its kind sa Philippines, kaya ang Cavite ay isang masasabi nating mahalaga or sa ating probinsya ng Cavite, unang ginawa ang mga proyekto na makakatungkol sa mga ating pagbaha, makakatulong sa ating ekonomiya at alam po natin naman ang Cavite ay ang subdivision capital of the Philippines. Marami pong naninirahan na sila po ay matahimik o walang pangamba na nakatira sa Cavite na walang iniisip ng pagbaha. After po makumpleto naming proyekto sa ngalan po ng Department of Public Works and Highways, humihiling po kami na pangalagaan ng aming mga nagawang proyekto ng DPWH dahil ito po ay makakatulong hindi lang po sa ating mga susunod na henerasyon na kaparis ng ating mga structure ay ma-maintain po natin na maayos, wala pong magtapon ng mga basura sa ating waterways at iwasan po natin ang mga pagkakalat na sanhi ng ating pagbaha. Ako po si Engineer Aurelio Mendoza, DPWH Flood Control Management Cluster. Nagpapalalang buhay ay ligtas at mabuti kung baha ay may ibsan sa Cavite. Suportahan po natin ang CIA PRIM. Thank you so much, Engineer Aurelio Mendoza, for sharing with us the goals, current progress, and the significant impact of the CIA PRIM project that will benefit our Cavitesans. Stay tuned for another episode of Cavi TV, your public information program diving deep into the realm of flood preparedness. I am JV Mazo. Please share, like, and subscribe, fellow Cavitesans.
Ginanap ngayong araw, January 16, 2024, ang 25th Flood Mitigation Committee meeting ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project o CIA-FRIMP sa General Trias City, Cavite. Pinangunahan ni Cavite Governor John Vic Rimulya ang nasabing pagpupulong na dinaluhan din ni Noveleta Mayor Dino Carlo Chua. Tinalakay ng mga opisyal at representante ng CIA-FRIMP ang mga hakbang na ginagawa para malunasan ang problema ng pagbaha sa Cavite. Nagbigay ng update sa structural measures ng proyekto ang project manager ng CIA-FRIMP na si Mr. Shoji Kaku at project leader na si Mr. Koji Kusaka. Pinangunahan naman ni Ms. Mimi Estaris ang mga updates sa non-structural measures ng proyekto. Umantabay para sa iba pang update ng proyekto, ako si Zay Taginod para sa Kavi TV. Flood Safety Tips by CIA-FRIMP. Before flood. 1. Stay informed. Regularly monitor weather updates from DOST Pagasa, local news, or official social media channels for flood warnings or advisories. 2. Prepare an emergency kit. Assemble a kit with essentials like water, non-perishable food, first aid supplies, medications, flashlight, batteries, and important documents in waterproof containers. 3. Secure your home. Elevate appliances and electrical equipment to avoid damage. Seal walls with waterproof materials and ensure drainage systems are clear. 4. Know your evacuation plan, identify safe evacuation routes and centers. Discuss emergency plans with your family, and keep communication lines open. 5. Stockpile supplies. Store enough food and water to last at least 3 days. Also, prepare clothing, blankets, and hygiene items. During flood. 1. Evacuate if advised. If authorities recommend evacuation, do so immediately. Move to higher ground or designated evacuation centers. 2. Turn off utilities. If safe, turn off electricity, gas, and water before evacuating to prevent accidents. 3. Stay informed. Keep tuned to DOST Pagasa or local authorities for updates and instructions. 4. Be cautious of vehicles. Do not attempt to drive through flooded roads. Even shallow water can sweep a vehicle away. After flood. 1. Return home safely. Wait for official clearance before returning home. Be cautious of structural damage, downed power lines, or contaminated water. 2. Check for hazards. Avoid using electrical appliances that have been wet. Clean and disinfect your home, especially if it was submerged. 3. Health precautions. Boil water before drinking or use bottled water. Dispose of any food or medication that may have been contaminated. 4. Seek assistance. Contact local authorities for help in clearing debris or for medical aid. Report any damages or hazardous conditions. This is brought to you by CIA-FRIMP. At kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si DPWH Project Manager Aurelio Mendoza at Non-Structural Measures Specialist Mimi Estaris na tatalakay sa Flood Mitigation Project. So kanina, we talked about the nitty-gritty dun sa mismong project na ito. For Miss Mimi naman, gaano kahalaga ang inyong trabaho bilang Non-Structural Measures Specialist sa ganitong uri ng proyekto? Ang flood mitigation ay may dalawang components. Structural na na-discuss kanina, ito yung naglalayon bawasan yung magnitude ng hazard. Babawasan ito yung lalim, yung duration, at saka yung area ng flood. While ang non-structural measures would reduce the vulnerability of the people, including assets to the dangers or the impact brought about by flood. Gumagamit ito ng knowledge, practice, and agreements para mabawasan yung kinakaharap ng mga taong panganib na nadudulot ng pagbaha. Maraming salamat, DPWH Project Manager Aurelio Mendoza at Non-Structural Measures Specialist Mimi Estaris.